You have just clicked on Play Pod. Welcome back sa mga nakikinig dyan. Salamat, nandito pa rin kayo. At sa mga sumusubaybay sa Playpod. Salamat sa pag-click ulit sa episode na to. Hindi ko na talaga alam kung anong number ng episode na to. 34. 35. Basta, Latest. kasi hindi, wag na lang natin lagyan din ng number. Bahala na. Para ako na bahala mag-upload kung pakiramdam ko. Parang mas napapanahon to. Pwede Ulitin natin. Welcome back sa Playpod. Salamat nakikinig kayo. Pwede nga pala kayong makinig din or manood sa YouTube. Nandun din kami pati sa Facebook, Instagram, TikTok. Sa TikTok at saka Instagram madalas mag-upload kami diyan ng mga bagay na hindi Spotify namin din. sa Spotify. Sa TikTok at saka sa Instagram doon kami mag-upload ng mga stories, mga kung ano-ano, mga Shorts. mga binebenta namin. mga picture ng paa. Okay, yan. So yan, salamat at Doon, nandito maaari ulit tayo kayo. ng mga fit pic. So, kamusta ulit kayo? Kamusta anong ginawa niyo sa last 30 minutes? Nag-kismission. Nag-review. Nagpunas ng pawis. Nag-chismisan ng hindi pwede lumabas. Yan, dito nga pala sa episode namin to, sa podcast namin na to, may usapan kaming apat na sabi namin sa isa't isa, sige, may mapalaman tayo dito sa pinaggagawa natin sa podcast na to, sa effort natin na to, may mapalaman o wala. Ang goal namin ay malinis na production. Yung walang kumakain ng candy. Yung hindi mo rinig yung ganyan, hindi, joke. So may goal kami na no matter what, kailangan namin ma-achieve yung goal na yun, which is maka 1 year itong Playpod. That's the goal. So dapat since last Wednesday, which is August 2 bali magiging anniversary. Uy! For upload. Nice. First rin tayo. First namin yan, first episode. So dapat umabot kami ng hanggang next Sana by that time, iba na kami. year. By that time, meron na sanang aircon. Or bawas na kami dito. Bubutang ina. Naka-mood. Yeah. So sa tingin ko, ang ganda nun kasi talagang na-motivate kami na, alam mo yun, Magdadagdag tayo ng players. yan, players. So, ang maganda dun sa goal na yon, parang, alam mo yun, napupush kami na may target. Which is yun yung topic natin ngayon sa episode na to. Okay. Having goals na unlimited. Kumbaga, ano yung epekto ng Ano ba pagkakaroon ng goals sa Ito ba buhay yung na? hustle culture? Pwede rin Pwede nating idugtong yun yung pwede rin actually yung hustle culture, tapos pwede rin yung toxic positivity. Ano ba? Kasi minsan may negative impact din yung okay, gusto ko pa. Alam mo yun, gusto ko pa. Nakuha mo na to, pero gusto ko pa. Na Panggahaman mode. oo, parang ganun na bumo-borderline Sige. greed. So yun yung magiging topic natin sa episode na to. Na sana may mapulot ulit kayo kahit na Sana itong episode na to makapag-produce ng aircon. Parang yun lang, laging tagline mo. Mainit Posible ba na maging masaya kahit hindi ka kontento? Ha? Teka. Yan. Paisip kayo, guys. Hindi, may naalala agad ako. May isang kaibigan nagsabi sa akin na parang ready ka ba? Simulan natin to. Ready ka ba mamroblema? Mhm. Pero dapat yung masaya ka na namomroblema ka. Parang para maging consistent ka. Maging tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Problema yun. Kahit ano lang ginagawa, trabaho, problema yun. Parang parang okay lang ba na mapapagod ka? Pero gusto ko pag napagod ka, masaya ka. Para tuloy-tuloy tayo. Tama. Okay guys, next episode. Thank you. Hindi, agree ako doon. Actually, yun yung Masaya ako dahil nakapagsalita. yun yung parang paano ko ba i-explain? Inunahan ko ni. Kasi kung tatanungin ako kung alin ang mas importante,
happiness or contentment, mas importante, mas malayo yung mararating ng happiness for me kaysa sa contentment. Pag kontento ka na, stop ka na. Oo, at saka mag-stop ka na. Shit, wait lang. Mali eh. Mali pala yung yung nasa isip ko. Actually, okay din sa akin yung Hindi, kasi gusto ko parehas siyang Hindi, importante. kasi yung Ang hirap. yung happiness parang pwede kasi siyang state of mind. Mhm. So, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, nasa sayo kung gusto mo maging masaya. Mhm. Masaya ka ba ngayon, Egi? Or kontento ka lang. Parehas, in a way. Kumbaga, may times na hindi ka kontento, may times na kontento ka, may times na masaya ka, may times na hindi. Pero kasi para kasing kung ano yung meron ako, kung pwede ako maging malungkot, pero isipin ko na lang, anong magagawa kung maging malungkot ako, maging masaya? Di pili na lang ako alin yung mas makakahinga ako na maluwag. Sige, magbigay tayo ng example. Halimbawa, sa state mo as a Sa estado ko ngayon. sa estado mo ngayon as a videographer. Kontento ka ba or masaya or maalin, both? Yes, both, no. Ganyan. Ako, hindi na yung sa magiging videographer. Ako, well, medyo may procrastinator ako. Pero gusto ko talagang sandwich. gusto ko talagang makapag-produce ng sarili kong art or sarili kong films. Kahit hindi film but kahit any kind of art form na maiisip ko na ito yung trip ko. Kasi, well, pwede. Mostly siguro baka nga film yun or baka video. Not necessarily short film or baka pwede siya pumasok into short film. Basta a form of art. Iisip ako. Yun lang yung gusto ko. Siguro, yung success naman kasi, iba't ibang definition yun. Kanya-kanya definition ng success eh. Pwede ka mong sobrang dami ng pera, pero kung tingin mo hindi yun yung success mo pa, hindi pa yun yung end road mo. Ikaw, Arvin, may gusto mong dagdag? Ano bang tanong? Eto. AJ, kasama ka ba namin dito? Ang tanong, unang tanong, kasama ka ba namin? Pangalawang tanong, nakikinig ka ba? Ano ba sinasabi ni Hector? Parang mali yung channel ni AJ dito. So in short kami tatlo lang nagkakaintindihan. Ayun po, gets yun na kung ba't masaya si Arvin. Kontento na siyang ganun eh. Yun. Ngayon na naisip ko na yung sa akin na Nakatakas. kung i-example natin yung sa pagvi-video nga ganyan or sa industry natin ngayon. Ang sa akin, okay sa akin or para sa akin dapat lagi kang happy sa ginagawa mo. Pero wag ka makokontento. Parang yun yung sa akin na pwede pa kasing meron pa. Pero masaya ako kahit hindi ako kontento dito sa kung nasaan ako. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Yun yung dilemma ko ngayon na hindi ba may negative impact din yun na never kong marireach yung goal ko. Kasi laging, okay, halimbawa na lang, example, nakabili na ako ng gamit na ganito. Next ko ay parang kailangan ko magdagdag ng ganito kasi para mas maganda pa yung kakalabasan nito. Although hindi lang naman sa ilaw, pwedeng sa skills na rin. Kaya ko, halimbawa sa skateboard na lang, sa skateboard, sabihin natin, sa example, nagagawa ko na tong wala ko na kickflip. Oli. Wala ko alam na trick. Ule. Yan, ule. Kaya ko na yung ule. Baka tayo masitira. Siya ka. Si community. Ayan, di marunong na ako noon. Pero, dahil, di ba sabi ko nga, kaysa maging masaya ako na, kaya ko na to. Mawawala or saglit lang yung saya ko doon dahil hindi ako nakokontento na, kailangan ko magawa naman yung sunod. Dapat yung oli-oli. Ganon, sabihin na natin. Parang yun yung nagiging dilemma ko. Sa tingin nyo ba, masama yun na every time na may maa-achieve ka, may bago ka na namang gustong habulin? Hindi. Or hindi dapat mag-settle ka na? Hindi siya masama. Kasi, ewan ko nature kasi natin, nature ng tao na yun kasi ang nag-push sa kung nasaan na tayo ngayon.
AI yan. Mula nung Homo erectus pa gano'n. Kung nasan na yung tayong mga tao, Mm. tingnan mo yung sa science na lang, sa medicine, pinili nila mag-excavate ng mga bangkay. Pinili nilang ano, kasi hindi sila kontento na puro hayop lang, na puro yun lang ina-examine natin, na puro observations lang. Gusto talaga nila makita yung loob. So in a way, I mean, ang point is hindi siya masama. Na laging may bagong goal. Na kasi yun yung nagpo-push sa humanity para mag-improve pa eh. Example natin yung mga athlete. Nari si Pacquiao. Simula siya sa flyweight eh. Champion siya doon. Hindi naman siya nakontento doon eh. Pwede naman siyang magstay na lang sa flyweight. Mag-ano siya. Siya na yung pinakamagaling doon. Dominate niya ng ilang taon. Umakyat siya ng umakyat eh. Na hindi na-realize na ibang tao gano'ng kahirap lumipat ng weight division sa boxing. Eh kung nag-stay siya dun sa siya ba yung Pacquiao ngayon? Kung Oo nga. Pero ang based doon sa question ni Steve na kung masama o ano, ang siguro masasabi ko lang doon is magkakaiba kasi tayo ng pacing, magkakaiba rin tayo ng goal. Pwedeng itong goal ko dito, pero baka sa'yo, sa tingin mo itong goal ko ano lang, mababa or whatever. Magkakaiba tayo ng ano eh. Yun yung beauty din ng tao. Kakaiba. Hindi, maganda rin na ma-beat mo yung personal record mo na lang. parang Yan ang para sa akin. Kesa self-improvement. maiinggit ako doon kasi aabutin ako ng frustration eh. Parang, ba't hindi ko maabot yung kaya niya? Yan yung basta ano. tingnan ko na lang ano bang ginawa ko nung pagsaltain mo naman. No? Sige, tuloy. Yan, nakalimutan ko na. Hindi, kumbaga, nung last shoot natin, ganun pala yun. Improve tayo sa susunod. Pag-aralan natin para sa susunod. Tayo pa rin magbe-benefit nun eh. O hindi naman sila, tayo. O natututo tayo. Okay, ikaw naman. Yan yung bad effect ng social media, ng internet. Okay yun, skill-wise. Pero yung kunwari, i-compare ko kunwari sa siya, buti siya nakakapag-travel. Siya nakakapag-ganon siya. Ako, wala. Hanggang dito lang, ganyan. Yan yung magiging bad effect ng comparison. No? Nakikita mo kasi yung results. Yun nga yung bad effect. Hindi mo nakikita yung yung struggle. Yun yung hindi mo nakikita yung struggle nila, tapos hindi mo na alam kung ano yung ginawa nila para maabot yun. Kaso yun nga, pwede mo kasi isipin na ako nagawa ko na lahat, but hindi ko pa rin magawa yun. May mga ganung may mag-iisip ng ganun eh. Or baka sila sineswerte lang. Ako hindi. I mean, hindi nga ako sineswerte. Ang ganda no kasi parang na-figure out natin kung ano yung key para maging negative yung pagkakaroon ng only goal. Parang hindi negative yung magkaroon ka ng only goals na laging may bago kang goal. Hindi yun magiging negative kung hindi mo lalagyan ng comparison, no, sa ibang tao. Kung nasa na sila, kung ano. Focus ka lang sa kung ano na yung na-achieve mo. Doon mo ikumpara sa kung ano yung na-achieve mo. Malilimutan mo kasi yung pacing mo. Ikaw kumpara mo yung pacing sa pacing nila. So ito po ang pinakamaikli naming episode. Thank you very much. Pero yun nga, yun yung meron ba kayong naisip na possible? Hindi, actually nasagot nyo na eh. Kasi yung next question ko is paano ba ito nagiging negative? Which is yun nga. Pag once na yung goals mo is kinukumpara mo na sa achievement ng ibang tao. Dapat yung goals mo ay nakafocus lang sa growth mo. Kung ano yung mga pinagdaanan mo, ano yung mga achievement mo na. Ito pa yung isa pang negative effect niyan. Yung sobrang todo hassle ganyan. To the point na pinapabayaan mo na yung health mo. Which is ang mangyayari naman diyan, yung pinaghirapan mo mapupunta sa ospital. Tama. Yun din no? Yun yung negative side ng only goals. Tsaka yun yung mga nababasa ko sa internet. Pipiliin mo ba yung pera na mas malaki o pipiliin mo yung medyo luwag ka? May kita naman, maayos naman. Hindi lang kasi laki nung isa, pero may sanity ka. Oo. Siguro ang isa pa na maia-advise ko
parang ayoko kasi magtunog na nag-advise kasi hindi naman ako expert. So, ito na lang, i-share ko na lang sa inyo yung sa akin. Kumbaga kung paano ko sinusukat yung success. Mahirap kasi pag susukatin natin yung success based sa Iba kasi, pera. tsaka iba kasi ang kanya-kanyang tao, ibang definition ng success. Oo. Yun, yung sa akin, kumbaga, in general kasi sabihin na natin, ilagay na natin nandyan yung fact na yung karamihan, or most of the time, ang pinagbabasehan ng success is kung magkano ng ipon mo, or magkano kinikita mo, magkano pera mo. Yun yung isa sa common, sabihin na natin. Pero dapat hindi yun. Na, yun nga, based sa experience ko, ako, kung kaya nyo, i-base nyo ang success sa free time or sa freedom na meron kayo. Yun yung sa akin. Kasi, ang hirap kasi yung iba talaga, walang free time, walang ano. Pero yun yung goal. Yun yung goal. Wag nyong gawing goal na marami kayong pera. Ang gawin yung goal ay marami kayong freedom or free time or control nyo yung oras nyo. So, successful. Hindi. Wala tayo. Hindi, baka naman, baka yung iba kasi, Well, kaya walang time ngayon, nasa process na sila ng papunta sila sa Hustle. goal nila. Oo. Humahassle na ngayon. Yun, parang, yun lang. Hindi, yun lang sa akin. Hindi ko naman sinabi na yun dapat, na freedom dapat or free time. Pero yung sa money, ang inaano ko, na as much as possible, wag lang yun ang gawin yung sukatan ng success. Kasi, ang hirap lagi talagang merong kailangang bilhin, laging merong mas malaking magandang pag-investan or purchase. Di ba? Laging merong motor, laging may sasakyan, laging may bagong gadget. Ang hirap. Parang hindi mo talaga maaabot. Hindi mo, kahit pa siguro si Henry C nung panahon yun, Oh, may iniisip pa siya na gusto niya. sa paano ko ba? May dalawa ako nasa utak ko. Sige. Oh, Sa launa. sa utak mo. Wala na nga, nagdoble pa. I-jelly namin. May dalawa akong nasa utak ko. Okay. Sige. Gusto lang sumabat. Sige. Una, yung isa, anong tawag doon? Ang tao naman kasi at the end of, ang goal natin talaga ay happiness. Gusto lang, ano man yung gawin natin, at the end of the tunnel, ang gusto talaga lang natin ay sumaya. Tapos yung isa, totally, lang siya, unconnected, not connected. About lang sa cellphone, about sa contentment. Dati kasi ako, gusto ko sana as much as possible, gusto ko bago yung phone, tsaka parang latest yung tech. Pero dahil parang siguro sa pagtanda na din, umabot sa point na okay na ako kahit hindi na yung kasi napagtanto ko, ito lang naman yung kailangan ko doon sa phone. Ito lang naman yung usage ko doon. Ito lang yung hindi ko naman siya para gamitin sa ganito na sagadin ko yung specs niya sobra. So, umabot ako sa point na hindi ko na inahabol yung tech. Hindi na ako nanonood masyado ng mga videos, latest tech. Malinaw pa rin naman. Tech pa rin yung tech. Lalabas Latest nung... ang katin dun yung latest ng phone tech, hindi ko na siya inaano. So, parang okay na ako sa kung ano yung parang reasonable na yung yung speed ng phone. Okay na siya, okay yung battery. Nagagamit ko siya ng kung ano yung intended use niya para sa akin. Okay na ako doon. Siguro yung contentment, paano ba? Siguro may mga bagay na yun nga, may kontento ka sa gantong part na to, pero dito sa isang part na to. Parang Hindi. yun nga no? Parang pagdating sa gadget, makontento ka na sa pero yung sa skills mo ganyan. Pero sa camera ewan ko lang. Hindi kasi yung sa camera naman kasi or sa work kasi natin mapapag-iwanan kasi talaga tayo kung hindi tayo Papalit. May upgrade. Upgrade. mag-upgrade, Kami diba? sa part so kailangan namin. talaga na Sa part namin, kung di man kami magpalit, sabihin natin hindi camera, yung pinagkukuhanan namin ng project, nagpapalit ng camera. Yung machine namin, kung hindi namin papalitan, hindi makakasabay sa edit. yes. Kami din yung mahirapan. Kami din naman mahirapan. Kayo rin ang hindi nakukunin bigla. In a way dahil naman, investment naman siya eh.
which brings me back dun sa sinabi ko kanina. Sabi ko, wag nyong gawing goal, pero hindi ko sinabing i-disregard nyo ang pera. Kasi, kailangan eh. Yun. Part ng life talaga eh. Wag nyong i-disregard. Kumbaga, pwede nyo siyang gawing sukatan na, pero hindi yun yung end goal. Na parang, hindi, kasi, kumbaga, dun yung mahirap talaga kahit hindi nyo kukonekta talaga siya sa comfort nyo eh. Yun nga, So, hindi pwedeng i-disregard. yun nga yung sinabi ko kanina na parang at end goal naman ng tao ay sumaya. Yun nga lang, magkakaiba tayo ng definition ng happiness. Ako personally, una, hindi ko din nakikita sarili ko. Pangalawa, hindi ko din naman kailangan ng sobrang daming pera. Ang gusto ko lang, yung maalwan lang ako na parang pagka may gusto akong bagay, either hindi ko man siya kayang bilhin ngayon, siguro after a few months, after some time, baka mabili ko na siya. Tsaka yung day-to-day, yung normal daily life ko, nasusustain ko. Pero alam mo, yun yung isa na naalala ko dati. Kasi di ba, tandaan nyo, parang simpleng buhay lang gusto ko eh. Di ba? Parang ganun. Di ko kailangan maraming pera, simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Di ba? Parang yun yung lagi natin sinasabi dati, yung mga biking days natin, yung mga age na payat pa tayo. As we grow old, na-realize ko nung, yun nga, medyo matanda na tayo, pag kinumpute mo yung simpleng buhay, quote-unquote, putya, mahal. Di ba? Parang para sa amin, simpleng buhay lang, isang maliit lang na bahay, na ganyan. Yung, pag kinumpute mo pa lang yun sa bahay, magkano ang kailangan mo para mabili yung bahay? Parang, hindi pala, maliit na bahay lang yun. Oo. Baka nga 500,000 siguro at this time of recording. yun yung isa sa crucial sa pagsiset ng goals. Kailangan, ito na naman, based na lang ulit sa experience, kailangan yung goals ko ay well-defined or nakakonect talaga sa kung anong ginagawa ko ngayon. Or sa pagkakaintindi ko sa kanya kung paano ko siya ma-achieve. Kasi pwedeng, ang goal ko, ganito lang naman eh, ito lang naman yun. So yung effort ko ngayon, hindi ganun kalakas or hindi ganun ka-effort kasi ang nasa isip ko, simple lang naman yung goal ko. Pero pag na-realize mo talaga, pag inisip mong mabuti yung goal mo, hindi pala siya ganun kasimple. So dapat may connect. Kung may goal man tayo, dapat ma-realize natin na ito pala talaga dapat yung effort na ilalagay ko dito. Kahit pa, ang dali kasi mag-isip eh, ang dali mag-imagine eh, na ito lang yung goal ko, madali lang to. Pero pag breakdown mo siya, ito pala yung effort na kailangan. Yung parang definition ng simpleng buhay, kahit mahirap yung buhay mo, na everyday kumakayod ka, nasasanay ka, nagiging simple na sa'yo yun. Kumbaga, feeling ko ang simpleng buhay yung nagagawa mo yung gusto mo, kumikita ka, na nagiging simple sa'yo kahit tingin ng iba sobrang hirap ng trabaho mo or maalwa yung trabaho mo, yung sumisimple siya kasi nasasanay ka na ganun ka kumikita, ganun yung nakapag-sustain sa'yo. Yun, tingin ko. Yun ang version ng simpleng buhay. Oo. Parang nagiging simple lang kasi wala naman, kahit yung mayayaman, iba yung stress level na inaano nila eh. Kumbaga sa iba atin, yung problema nila. kung mano-mano ang trabaho mo, magiging simple lang kung magiging consistent ka ulit. Parang magiging simple. Kumbaga, kung hindi mo na siya pakokomplikaduhin. Kunwari, after trabaho, uwi ka sa family, ganyan. Mas magiging komplikado lang siya. Kunwari, may babae kang iba or may ganito ka. Ganyan. Okay. So, hindi simple yun. Kasi, yung iuuwi mo na Problema? Ano ba? nadalahin, hindi ka pa sisimplihin nun. Yun. Gets. Yun yung isa pang version ng simpleng buhay. Talaga Which is tama. Hindi simple pag may kabit. Payak nga yung term natin eh. Payak yung payak na pamumuhay, di ba? Nasa na ata tayo, kabit era. Pero pag yung kunyari, nagtatrabaho ka, may goal ka, papansin mo na kumikita ka na. Yung dati mong ginagawa, di ba, sanay kang kumakain lang sa gantong karinderya. Yung papansin, yung mga kinakain mo, nag-iiba eh. Nag-a-adjust dun sa yung kinikita mo na eh. So,
akala mo, hindi ka nag-i-improve, Oo. pero, dati. Akala mo hindi tumataas yung standards of Oo, living mo. kala mo ganun, pero malayo na pala yung na-reach mo. Kutya, dapat ngayon may gulay nang kasama yung ulam ko. Oo. Dati ulam lang. Dati, goto lang na sa tabi-tabi. Minsan, ngayon, nakakakain ka na sa mga mall-mall. Dati, nakatingin ka lang. Oo, no? Dati 7-Eleven na. Bumalik na naman. Shit, naiyak ako. Tayong apat, more on simple siguro ang natin, trip. Wala kasi tayong wala tayong kausap na goal-driven talaga. Lagi ako may tinatanong kay Heki dati kasi may kaklase kami nung college na sobrang, kung makikita nyo siya ngayon, talagang successful siya. May condo siya, sasakyan. 2 pa nga tayong condo niya. Pero pag tinatanong ko sa Heki, willing ka bang Makipagpalit. willing ka ba doon sa nakikita mo sa kanya na ganun kang kayaman pero yung lifestyle parang ang oras niya sobrang laging may ginagawa parang kulang na yung oras niya sa sarili niya parang napapabayaan niya na tapos hindi siya makauwi ng dito sa atin, hindi siya makapagtambay kasi yun yung parang price na binayad niya para makuha niya yung mga ganong bagay. Willing ka ba na ganun na ganun kang ka-successful? Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya ako, ang sukatan ko is yung freedom ko. Yun ang sukatan ko ng success ko na gaano ako ka-free na nakaka-survive pa rin ako sa demands ng buhay. Yun yung sa akin na kaya ko, pwede ako na pag kailangan ako ni ganito, makakapunta ako sa kanya. Pero hindi ako maapektuhan sa everyday needs ko. Yun yung sukatan ko. Pero hindi naman ako milyonaryo, hindi naman ako pero yun yung goal ko. Kaya hindi naman kailangan maging milyonaryo para magawa mo. Milyonaryo ka pero 3 hours lang tulog mo araw-araw. Diba? Okay lang sa'yo. Hindi. O kaya habang mas natutulog masarap ka. maging milyonaryo na 8 oras yung tulog mo. O kaya milyonaryo ka pero habang natutulog ka, iniisip mo na yung problema mo sa trabaho. Sunod. Yan. Diba parang yun yung actually dapat mapakinggan to ng mga, wait lang, stop ko ha. 28 na eh. Actually, dapat mapakinggan. Wow! Nice cut! Kasi dapat pakiramdam ko, timely to dahil papasok na yung bare months para sa mga shooters. Kasi ang bare months para sa mga photo, video, tsaka sa lahat ng nasa event industry, hataw tong bare months. Ang daming halos napupuno yung isang buwan nila. Hanggang January nga yan eh. Ganyan. Diba? Kaya, which is nasa-sacrifice yung health. Yung as much as possible sana. Ang hirap din kasi ayoko. Paano ko ba i-explain? Kasi ang concern ko is yung breakfast lagi McDo. ang concern ko kasi is yung survival or yung health ng shooters na mahirap kasi diyan magkakaiba kasi tayo ng kwento. Kunwari ako yung pamilyado, maraming pinapakain. Yun nga eh. Kaya parang naiintindihan ko din naman yung iba na kailangan yun. Pero as much as possible, kailangan nyo i-consider talaga yung health nyo, yung buhay nyo. Kasi nangyayari talaga, guys. Sa mga nakikinig na dyan, may namamatay talaga. May namamatay sa puyat. May namamatay sa pagod. Na pag nangyari yun, bali wala, may iwanan nyo yung pinagtratrabahuan nyo para yung kaya parents magiging nyo. Healthy na tayo. Tago na. Pampagising. Kasi kulang kami sa tulog eh. Yun nga, pero yun yung gusto kong point na nag-gets ko naman kung bakit kailangan nyo na or kailangan natin na humataw kasi yung ibang months talaga is patay, wala talaga. Lalo na kasi yung December, parang yung ganong kadaming mabubuk. Parang minsan lang kasi mangyari sa isang taon yun. So, okay, kaya ikaw, na Arvin, di ba? May experience ka na gumanon. Share mo. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman siya bare months, pero may time na may 7 straight na shoot na iba't iba. Parang halong wedding sa parang corporate. Siyempre, parang, laki ng dito sunod-sunod to. Nag-go ako 7 days. After 7 days na confine ako sa hospital. At least nakabayad ka. Ayun, yung kinita ko napunta dun sa Magkano kinita mo nung kung okay lang? Magkano kinita mo sa 7 days? Sabihin natin ay ano na yun?
Kung magkano yun? 5, Hindi, kahit sabihin mo 4 lang. 4 40K? 4 per day yun. Tapos time 28. 28. mga ganun. 28K. Yung time, yung bill ko sa hospital parang 20,000. 20,000. At least may 8 Di ba? Sana, Sana, nagdalawang shoot ka na. nagdalawang shoot ka na lang. Di ba? Yun yung point na, O kung nilagyan mo ng spacing, kahit 4, oo, di ba? Yun yung Depende ano rin sa pangangailangan eh. Oh. May Ang hirap din Oo, tanggihan ang hirap yun nga eh. Totoo. In Gets ko reality, naman. mahirap tanggihan. Hindi namin yun kayo dahil- masisisi kung kung Oo. kailangan talaga. Pero yun lang, ang may advice namin is consider nyo yung health nyo talaga. Kasi isa lang ang buhay. Wala tayong health Eto, card nun. Sariling Ito, pera. speaking of ano lang, tungkol sa yung nagpe-prepare ka for life Mm. na nag-hustle ka ngayon para pagtanda mo. Ang hirap kasi dahil hindi naman ako successful person, pero ang gusto ko lang sabihin yung concept of YOLO tsaka yung concept of preparing for retirement, magandang balansehin mo eh. Meron kasi 'di ba may meme na may dalawang matanda na nasa Italy, nasa boat, natulog sila. Pero Oo, nakita ko yun. kumbaga, Nasa under ng bridge. nasa under ng bridge. Parang nagre-ready ka, pero pag kumbaga yung pinag-uusapan namin ni Arvin kunwari, tatalon ka sa air skydive. For sure, trip mo mag-skydive, pero kung gagawin mo yun ng 60s, hindi ka na pwede Hindi na. mag-skydive. Yun yung extreme May mga bagay na hindi mo na magagawa by that age. By 60s. Or baka nga hindi ka pa umabot. Yun ay malaking possibility. We don't know. So, ang akin, magbigay ka pa rin ng time sa sarili mo to enjoy things. Tsaka, for your sanity na din. Mm. Okay, yun. Yun nga lang, hirap kasi magsalita dahil di man ako successful. Tamad pa. Pero may Ayun. pangarap. Yun, pangarap. Parang alam ko yun. Ako si tamad ako pero may pangarap ako. Ang galing na. Ayun. Galingan. Kayo ba ngayon? May goal ba kayo? Parang wala. May goal ba kayo sa ngayon? Kumbaga, kung pag tinanong Itong ko kayo, podcast. anong first na maiisip nyo pag tinanong ko kayo, anong goal nyo ngayon? Ako makabili ng example yan. materialistic stuff. Gusto ko makabili ng sarili kong motor for transportation. And Mm. gusto ko kasi makapag-travel ng by land and sea, buong Pilipinas gamit ang motor. And gusto ko enjoyin lang yung scenery. Ayoko nang naghahapit. Tapos yun, along the way, gawa na lang ako ng sarili kong Content. video or whatever content ko ano man yun. Hindi, content ka na. Content. Isa na akong contentator. Ayaw pa mag-angkas. Ano pa? Para every destination mo, may kita ka. Ayun, Delivery. Ano pa? Ako, planning early next year, sana matuloy ang Kinikilabutan ako. ang bastos naman. Hindi, Lagi kang sana dinidisrupt. matuloy yung namin ni Ninang. Mm. Yeah. Date. Play music. Hindi, yung wedding. Sana. Graduation na. Gagraduate na. Mali yung music ko. Hindi yun, sana lang Next year. Siyempre, gumagawa kami ng mga short Short mga term. goals, short-term goals para lang makausad unti-unti. Planning, ganyan-ganyan. Yan. So, yun, tulungan nyo kami. Hindi, I mean, Oo ba? yun yung isang goal na medyo kailangan masaya ka na mo problema eh. Oo. Kung paano ka makapag-ipon, makapagdagdag ng kita para yung after ng yung marriage na hindi sa wedding yung marriage life na parang iba pag marriage. One time event kasi yung wedding. sabi ko, maghahaponan lang tayo. May mango graham ba? Depende. Yeah.
Ikaw, Ayun. Arvin, anong goal mo? Itong ating munting podcast na to. Yan, sana. Maging long term, sana. 1 year. 1 year, ganun. Saka, saan ba? Yung sa mga ating mga rocket, sana magtuloy-tuloy. And sana maging financially capable ako. Same. Hindi, yun Amen! Amen! yun naman talaga para mag-survive naman tayo sa malupit na malungkot na mundong ito. May alam mo ko, ibang paraan pa naman. Mabilis. Jack, kung maisipan mo makinig dito. Hindi, pero simpleng buhay lang. Payak na pamumuhay lang. Yung hindi ko kailangan mangutang. Basta kung mangangailangan ako. Yung kailangan mo pero kaya mo. Hindi, I mean kung bigla akong mangailangan, may madudukot ako na hindi ko kailangan saan ko nito, saan ko nito. Benta to, kailangan ko. May kidney pa ba ako? Yun, mga ganun. Mangungutang mo na kay Kapitan. Yan. Siguro si Kapitan, malakas na rider na yan ng panahon. Yan. Ganda. Ako, ang goal ko, ang ganda na nung sa inyo. Parang pwedeng na nga akong doon na lang din magbase sa mga goal nyo. Ako, gusto ko rin Naiyak nga ako church sa wedding. Gusto ko rin magtagal to. Ayoko ng motor. hindi, ayoko. Hindi ko kasi. Pero gusto ko ng kung material. May gusto rin akong material talaga. Sa ano pa lang, camera pa lang. No? Oo, lahat naman tayo. Ano pa bang pwedeng goal nga? Hindi, siguro sa self-growth na lang. Ano pa ba? Yung yung tulad ng napag-usapan natin nung gusto ko maging sana lang may maging consistent yung writing. Sa pagsusulat. Yan. Yun. Kahit hindi nire-release, Personal. Ma-practice lang muna. Oo. Tapos saka naisipin yung release, yung mga ganyan. Ayun, pasingit ako. Naalala ko yung video ni Ebe Dancel. si Sino na Reynaldo na naman yan. Dancel Ebe. Ronaldo? Hindi, yung sa IG natin na shinare sa GC. Na dreams without goals or goals without Denzel Washington. Si Denzel. Si Ebe Dancel. Si Ebe Denzel Washington. Ayun, yung sinabi niyang yun, napaka simple. Kahit sino maintindihan yun, pero sa'yo yun tatama sa'yo yun pag may goal ka. Kung wala kang consistency, hindi mo mahihit yung goal. Yung pinaka goal, yung in simplest term, maging consistent. Yun yung goal, no? Kung personal, dapat maging consistent. Kasi kailangan din natin magsimula sa sarili. At some point, kailangan mo magsimula. Totoo. Mahirap lang. Ba't parang ba't parang nakakalungkot? May ramdam natin na may. Hindi, alam kasi natin na mahirap. Mahirap kasi. Alam natin hindi tayo consistent Hindi, may mga araw talaga na gigising ka na tatamarin ka. Hindi ka naman laging motivated na I can conquer the world. Tsaka ito, marami. Ayaw pa kasi maghanap ni AJ ng Huwag ka maingay. Yan kasi, anong tawag dito? Sa buhay kasi natin. Yun. Sa buhay kasi natin. Marami naman talaga kasi tayong goals. Hindi lang siya, yan, katulad yan. Di ba nag-iba-iba tayo ng goals? Merong material, merong relationship, merong sarili, personal goals, projects, which is, ganun naman talaga dapat. Huwag tayo mag-focus na isa lang yung goal natin. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas, lagi, yung goals natin, para maabot natin yan, may mga mini goals para maabot yon. Pwedeng itong podcast pala na to ang mag-trigger para makuha ni Heki yung goal niya sa motor niya, sa kasal nila. Ito pala yung bigla nyo kaming papasikatin dahil babash nyo kami. Baka may mag-donate ng aircon kay Heki. Yeah. Please bash nyo na kami. Para magka-AC kami. Please. Yun, huwag nyo i-consider na isa lang ang goal. Parang laging merong mas maganda kung very diverse yung goal natin. Merong physical goals, kumbaga merong mental goals, merong holy goals, mga ganyan. Para, yan, nawala tuloy ako. Na-distract ako. Ano yan? Sorry. Hindi, gusto ko marinig yung
Yung kay Denzel. Kay Sige, Denzel play na natin ano. mamaya. Sige, hanapin ko. Diyon, yung... Ano sa links? Ano nga sinasabi ko? Yun nga, dapat meron tayong iba't ibang goals. Huwag tayong mag-focus na isa lang ang goal natin. Kasi nga, yun nga, ulit na naman. So yun, marami tayong goals. And dahil marami tayong goals, ito yung pakiramdam ko kung bakit tayo medyo parang, dahil sa topic natin ay nadadown. Dahil nga sobrang daming goals, hindi maiwasan na marami ding magfe-fail talaga. Oo. Na dapat ine-expect talaga natin yon. May mga goals talaga na hindi natin magagawa. Hindi lahat ay... Kaya nga mas maganda, mas maraming goals. Kumbaga, lakas tira, lakas tsamba. Parang ganyan. Pag iniisip mo kasi yung end goal parang na-overwhelm ka na. Parang hirap nito Tsa. Pag kinumpute mo na, ay, putik. 100k yung camera. Papaltan ko pa yung lens. Papaltan ko yung battery. Papaltan ko yung SD card. Ang kliyente ko, isa. Natawad pa. Di ba? Malulungkot ka talaga. Si Bob po yun. Speaking of goals, sige, para may ma-share din natin, ano naman ang latest goal nyo na nag-fail? Lahat. Nag-invest ako sa sa crypto. Yeah. Yung crypto, di ba? Masarap na lang. Natin talagang... Sabi ko sa pamilya ko, dyan na kayo. Masarap naman tumawa. I'm back. I'm back. Mami, I'm back. Anong ulam? So wala na tayo ibang share dahil ikaw na lang, Bob. Tatlo kami dun eh. Ay, nako, G-host. Ano ba? Hindi Success. Nag-fail. Hindi naman sa wala nag-fail. Parang ano lang ako, parang grateful ako na kumbaga na nakapag-start, kumbaga. Kumbaga, hindi pa naman nag-fail. Pero ano ba yun yung isa rin, sinend mo yata yun sa atin na parang pag yung isang tao ay umiiwas na mag-fail, parang iniiwasan mo yung life. Ano yun minsan nakikinig talaga ako ng mga ganun para ma-motivate kahit narinig mo na siya dati lalapat at lalapat sa'yo yun. Kumbaga kung hindi na lumalapat sa'yo yun, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo ngayon. Basta ako ngayon medyo motivated ako na gumawa, mag-isip, gumawa, Tarang matagal na natin to napag-usapan. Mayroon kami ni Bob na matagal na napag-usapan. na relasyon. Parang Sobrang tagal na. Tago. Siguro pa to? We support you. Either 17, 18, or 19. Years old pa kayo. Hindi, 27, 28. Naalala ko yun. Ano Yun, nag-fail yan. Ano yan? Hindi lang namin nagawa. Parang gagawa ng, kung tama ko, yung sa parang short film. Parang docu. Ano ganyan. Sabi ko, tutulungan ko siya. Meron siya naisip na concept. Sabi ko, isulat niya. Kasi, brainchild niya yung yung concept. Pwede ko naman siyang pwede niyang polish pa or Pero, kailangan ko muna makita kung yung yung asa isip niya. Kasi, medyo parang blur pa. Medyo. Parang may kinakwento lang ako na parang okay kaya Heki, ganito yung concept ko dun sa parang docu o parang short parang short film na may ganitong bata, may ganyan. Di, sulat mo, ganyan. Hanggang sa ang tagal hindi magkikita kami sa shoot. Tapos mapagkwentuhan ulit. Sige, gawin natin. Tapos, gawin natin yun, sulat mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa na siya nasusulat. Ang hirap kasi, ang hirap niyang gawin kasi sa part ko, hindi ko siya masusulat kasi sa kanya yun. Gets. Hindi, isulat mo. Sabi mo, gusto mo mag-practice ng pagsusulat eh. Pag sinulat ko kasi yun, baka mag-iba. akin na yun. I mean, mag-iiba yun. Hindi na yun yung, hindi na yun yung, mo, sa direction na gusto mo. Baka mag-iba na siya. Baka pa. Kaya mas maganda, ipasulat mo sa AI. Yeah. Fail. Pero gusto kong magawa. Kaijo, yung session na lang. Tamang chill lang naman yun. Chill. Yun, isa yun sa mga gusto ko sanang magawa.
Pero meron silang term na tinatawag, yung fail forward. Parang, sige lang, mag-fail ka ng mag-fail. Kasi along the way, parang may napupulot ka pa rin dun eh. Kahit paanong failure yan, may makukuha at makukuha ka. Pupulot ko doon yan, no? At least alam nyo Di na. ang- Alam nyo na kung saan nyo i-compare yung failure. Nung bagsak ako. Alam nyo na dapat yung iwasan. Ang mindset kasi ng iba, hindi ako nag-fail. Natuto ako. Parang ganun. Yan, tama. Euphemism lang yun. Yung Sa akin euphemism lang yun. Ayaw mo lang tanggapin na nag-fail ka. Okay. Natuto ka, pero nag-fail ka pa rin. Yun na yun. Kauna-unahan, parang- kailangan tanggapin mo Oo. na nag-fail ka. Parang Tanggapin sige mo. na, oo, go na lang. Para lang din may closure. Alam mo yun? Parang okay lang. Mali. Pero eh. i-accept mo na failure yun, pero be okay with it. Hindi naman katapusan ng mundo na nag-fail ka dun. Hindi! Pulutan mo na lang Talagang ng lang, aral. lesson Ah. Kasi ano naman masama kung tanggapin mo na nag-fail. Part Oo. nga, 'di ba sabi nga Talaga part yun. ng life Part ang yun eh. failure. So Wag lang rejecting yung- failure is not Wag lang living. yung ginagawa mo ipapunta sa Parang may failure. ganyan nangyari Pero ngayong... basta hindi ka nakukulong. Okay May pa yan. ganun nangyari yung sa NBA ngayon this season, si Giannis, parang nalaglag sila sa playoffs. Tapos may during press con may nagtanong ng parang may nabanggit Kay na Michael Jordan. failure ba yung season mo ngayon? Tapos yan, medyo sinabi. pumitik siya si Giannis eh. Oh? Nainis siya eh, parang Hmm. so parang ano ba sabi niya? Nalimutan ko parang Ayaw pa i-search. Di ba yung connected kay Jordan? Talking about Ay, practice. Ay, Iverson. Iverson pala yun. Parang sinabi mo, ikaw ba pag hindi ka na-promote this, ikaw, reporter ka, pag ba hindi ka na-promote Si Giannis yan, this, si Giannis oo, pag hindi ka ba na-promote ngayong taon, failure ka ba? Mm. Ginanon niya eh, kasi parang pumitik siya eh, kasi hindi niya iniisip na failure yung season niya. Kasi Ito. may mga na-accomplish na sa team nila eh, may mga na-accomplish pa rin naman nila. Hindi lang nila nakuha yung gold this season na championship. Si Embiid lang naman ang failure. Si Eki nagsabi na Big fans, Hector. Ayun, nakita ko lang. Talaga kita mo sa mukha niya, pumutik siya eh. Oo, Nung- parang gigil na siya Oo. mag-explain ng Kasi naman ang Amerika sobrang goal driven, sobrang doon. Eh 'di ba si Giannis naman yan, no? European. Ah. Iba yung ewan ko, feeling ko lang. Tsaka lalo na't naghahanap sila ng narrative. Pero tinan mo, first world country sila. Tayo, happiest place on earth. One of the happiest. Happiest country tayo. happiest. Hindi ko na nga. nation. Ano kayo sinagot di nung third ano? world. Ano kayo sinagot nung reporter? Happiest? Di third world. Pero Tapos? sila goal driven. Yun yung yung failure, yung failure na magiging parang stepping stone mo siya para ma-achieve. May mapupulot at may mapupulot ka din naman dun sa failure na yun. Na yun nga, yung sa akin, consider kong failure yung last 2 podcast na sinubukan kong gawin. Although, hindi naman siya failure yung una dahil nakailang episode din ako nun. Parang umabot din ako ng 40 plus nun. Pero, yung first. Tapos Ito yung meron solo ng- ka. yung solo. Na may mga ini-interview lang din ako. Na in fairness, yun yung nadadala kong skill ngayon dito dahil parang naging training ground ko siya para dito sa atin na Kami wala kaming kalam-alam. hindi, kumbaga yun, at least na natin na nagja-jive tayong lahat na may kanya-kanya tayong dala sa table. Tsaka kanya-kanya personality. Oo, parang ganun. So, yun yung isa sa failure ko na tingin ko may impact din naman. May isa ba tayong failure? Marami tayong failure. Marami tayong Kung pwede failure. lang natin tawagan si Sol. Si Sol eh. Yung tawag dito, Matatawagan ba natin si Sol? naglugaw pa tayo sa sementeryo. Yan, yung lugaw narinig ko yan, lugaw na yan. Nag-attempt kami magtinda Nag-attempt ng kami lugaw. Ay, na-overwhelm siguro yung mga Alam mo yung- kasi kompleto kami. Alam mo yung sa sobrang hype na wala pa nalulugi sa lugaw. Kami, Ayun. pa lang. Lagi may first sa history. kami na yun. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Sige, mabalik tayo dun sa goals. Ano nga yun? Parang dapat hindi tayo kontento sa personal natin. Tama ba? Yung sa sarili nating goals. Pero, Double-edged sword lang yung yun nga double-edged sword siya kasi iniisip ko yung negative ng continuous improvement sa sarili mo na possible siyang mag-trigger ng burnout. Oh. So, parang yun yung gusto ko pag-usapan, yung burnout. Dyan
Nung isang araw, Play! Denzel Washington. nung isang araw, may kausap si Heki na nagsabi na parang Ako? na naboboard daw siya. Kay Heki. Hindi, may naboboard daw yata si Heki. Tapos sabi niya, parang may nabasa ako na parang deserve or kailangan ang isang artist kailangan maboard Yun yung para nasa kaiju tayo. Kaiju, guys! parang para lang makapag-reset siya or para makapag-isip ulit siya ng gagawin. Yan. Okay. Tawagan natin. So dapat ano yung opinion nyo sa burnout? Parang Totoo siya. nangyayari? Nakaka-experience na ba kayo ng Oo. burnout? Baka nga ako hanggang ngayon burnout pa din eh. Alam mo pakiramdam. Long-term burnout. Oo. Ano bang Hanggang- definition ng burnout? Yun Ginagawa mo pa rin yung bagay na yun kahit ayaw mo na? Ginagawa mo Yun nga siya eh. pero tamad na tamad Oo. ka. Oo. Kailangan may gawin ka pero wala kang ginagawa dahil burnout ka. Ayun, yun. Possible ba na ma-burnout ka sa bagay na gusto mo? Oo. Possible. Dumadaan Sure kayo? yun. Dadaan ka dun. Kasi Hindi ba- dadaan sa time na questionin mo, tama pa ba yung ginagawa parang ito, ko? kailangan ko, parang ito pa rin ba? Parang paulit-ulit na to eh. Hindi, Parang- kasi pakiramdam ko, nababurnout tayo dun sa mga bagay na hindi naman, pag na-burnout tayo sa isang bagay, hindi talaga natin gustong gawin yun. Pakiramdam ko Gagawin ko example, yung sa burnout, yung NBA, yung sa, kasi may napanood din akong, nabanggit nga ni, di ba, si Jokic, yung Nuggets ang nanalo ng championship. Pero merong part doon na parang yung para sa kanya parang ang NBA, ang basketball ay trabaho. Tapos di napag-usapan ni na Paul George yun, ni Patrick Beverly. Patrick, tsaka Hindi ko alam, ata di ni ko na- Denzel Washington. tsaka ni Ebe Denzel Rolando. Washington. sino nga yun? Si Green, si Reynaldo. Ronaldo, hindi Ronaldo Green. LA Tenorio. Si Mendoza. Sino yung Green? Draymond Green. Yun. Sino na naman? Efren Bata Reyes. Mamumura tayo. Andrea Wala naman Mendoza. nakikinig. Sabi nila, okay yung yung the point of paglalaro ng basketball. Yun. Okay, yun yung gusto nilang gawin. Pero yung outside of paglalaro ng basketball, yun yung mga nakaka-burnout. Yung practice, yung Social drama media. ng social media, yung mga siguro tawag doon, yung endorsement, yung mga Yung mga labas na sa NBA court mismo. yung labas na sa paglalaro. Kumbaga sa atin, gusto natin na nag-shoot. Pero yung mga nakapaligid doon, yung Pakikipag-usap sa tao. yun. yung Burnout. yung sa pag-aano ng baka wala na kumuha sa akin. Ingat ka. Wala nga naman nakakuha pero yun yung ang idea is nakaka-burnout pa rin nga talaga yung kahit yung bagay na gusto mo nakaka-burnout siya. Bagay. I take it back. Kasi nga naman naisip ko, kasi pag may anak ka, pwedeng ma-burnout ka di ba? Nakakapagod na mag-alaga ng bata. Parang pag nilaro mo yung bata, pag inalagaan mo yung bata, possible ma-burnout ka, pero hindi mo ibig sabihin ayaw mo nang alagaan yung bata. Pero nakakapagod lang talaga. Dadating na mapupundi sa isang bagay. Tapos naglalato-lato pa yung bata. Na next episode na. Hindi, pero syempre, pag gusto mo talaga siya, wala. Ako, feeling ko, kung may gusto akong bagay, pag dumating ako sa nababurnout ako, tatanggapin ko na nababurnout ako. Papahinga ka lang. Papahinga lang ako konti. Pero hindi, itutuloy ko yun. Pagod lang ako ngayon. Kumbaga, sige. Minsan boss, nakakadagdag kasi yung parang nakikita mong bagal ng progress nung isang bagay. Parang nakakadagdag yun sa Sige, pahinga muna ako. Parang nayayamot na. Mabilis na umayamot eh. Papa-BP muna ako. Oo. Actually, itong episode na to, na-inspire ako doon sa video ni Kobe. Kobe System. Napanood nyo ba yun? Pinasa ko doon sa pa-play nga para marinig nila yung audio. Yan. Kay Kanye. You're welcome. How much more do you want from me? More. How much more successful do you want me to be? More successful. How many records can my records break? More records. But
But I'm the best. But are you a different animal and the same beast? What the does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. Is he talking about? Wong Lee Hong. Yun yung doon ko nakuha yung topic natin na parang, paano nga yun? Na paano pag ikaw na yung the best? Ikaw, kumbaga na-achieve mo na yung goal mo. Yan lang naman. Shinare ko lang yun para yun yung, doon na-inspire yung episode na to. Ito naisip ko dyan sa anime na. Ano sa anime? Sige. Yung sa anime, lonely na daw sa pag nasa, ikaw lang mag-isa sa top. Ikaw lang It's mag-isa very sa top. lonely. Malungkot ba si Naruto? Ewan, nasa top ba yun? Hindi, pwede sa Naruto, Kagibunshin. Marami siyang kasama. Bob, nato. One Piece tayo. Gear 5. Doon hindi ako nanonood. Mababa siyang cut mo na lang. Sabi natin na parang i-improve mo lagi yung sarili mo, ganyan-ganyan. Parang minomotivate natin sila. Paano ngayon yung, anong opinion nyo sa toxic positivity? Kasi usually doon mo yun maririnig sa mga sa mga motivational chenes. Ito medyo connected pero bago tayo mag-toxic positivity. So gusto ko lang sabihin at para na rin sa amin dahil middle age na kami. It's never too late. It's never too late to start. Yan lang. You can fly. Kids, go out and spread your wings. And fly. Basta ganito lang. Pwede at wag niyong seryosoin yung sinabi niyo. Pwede at wag. No, I'm serious. Literally. Go on top of your roof. You're a car. Okay, balik tayo. Reference doon kay Key and Peele. Hindi namin ninakaw. May reference kami. Hanapin nyo. Yan. Yun. Okay. Ano nga yun? Toxic positivity. Toxic positivity. May, kasi di ba ang daming nagsulputan ngayon. Hindi ko alam kung dahil din sa pandemic. Dahil nga ang daming time ng mga tao sa social media. Maraming nagsulputan na parang motivational Yan ba yung mga guru? speaker. Oo, mga ganyan. Na, pati mga financial, anong tawag doon? Advisor. Oo. Na madalas nako-connect kasi yun Parang bumo-borderline motivational speaker yung mga financial advisor. Ang pansin ko kasi dyan. Advisor. Ang karamihan yung mga may tinitindang May product, meron tayong maalin sa mga networking Insurance. or insurance. Meron Maalin tayo- dun Meron tayong Oo. Pero Sige, di naman hindi, lahat. lang naman to. Hindi, kumbaga in general naman. Oo. Kumbaga, Anong anong opinion nyo doon? yun nga, Sa toxic positivity. yung sa mga financial Chinese na yan, nagkakaroon sila ng stereotype Mm. Regarding sa toxic positivity, Paano? parang yung kasabihan natin, Sige, lahat ng sobra ay masama. Mm. Pero, eto paano ba natin mako-consider na toxic na? Yung parang di na wala na sa reality. Si Rendon, parang ganyan. Oo, Si parang Rendon. ganun. Hindi, di ba ang ibig Ang hirap sabihin nun kasi. ay kami naman ang awayin mo. Hindi, parang Doon. ang pinoportray mo okay ka, masaya ka, pero nasusuppress yung pagiging malungkot mo. Ganun ba yun? Hindi. Hindi. Yun yung kaya mo yan. Yung laging kaya mo yan. Kaya mo yan, sige pa. Ang hirap, no? Parang ang hirap i-define. Pero kasi yung tinutukoy mo, Tulong-tulong tayo to the top. Ganun. Tamo, pero meron kasi kapag maganda na yung delivery, same message pero maganda yung delivery, possible siya maging hindi toxic kung maganda yung delivery. So parang ang hirap i-define ng ano ang toxic positivity. Alam natin alam natin ano ba pag nakita natin alam natin ang toxic naman ng ano nito. Ano ba maganda example ng toxic positivity? Hindi, kunyari. Basta kailangan niya maging positive ang mindset. Ganun. Oo, diba? Always May mga positive, ganun not to the point siguro na Hindi kasi hindi na siya realistic. Oo. realistic, hindi na siya feasible, hindi na Mm. siguro ganun. Yung kakilala ko, parang nagtitinda siya ng mga vitamins, parang may grupo siya, parang gano'n. Tapos may isa sila doon leader na sinasabi niya na, hindi na makabente parang ang hirap Ang laging sinasabi sa kanya, hindi, kaya mo yan, konting push pa, ano din, ganun.
parang ang dating sa kanya, hindi siya nagsisipag, ginagawa niya na lahat. Mm. Paano ba kulang pa ba yung dating sa kanya, kulang pa ba yung ginagawa ko? Nag-e-effort naman ako, anong sipag pa ang gusto mo? Parang si Kenya yan Toxic si Kobe. Parang konting konting sipag pa, ganun. Konting labas pa ng cleavage. Parang yan yung ano ko ngayon na parang 'di ba parang yun yung only goals. Na push mo pa. May goal ka pa, pwede pa yan. May susunod ka pa ulit. Depende rin Di ba, toxic siguro sa yun? pacing kung nasan ka. Kasi Oo. may time naman na sabihan ka ng kahit ka-close mo Mm. na push mo yan. Pero nandun ka sa time na Kailangan mo pahinga. parang hindi ko pa kaya ngayon eh. Or siguro nasa timing din. Hindi. Ah. Feeling ko ang toxic positivity, kunwari ako yung toxic. Tapos ikaw, kunwari. Yung kinento ni AJ, yan, na sinabi mo hindi ka makabenta, ganyan. Sinabi mo na hindi ka makabenta, ganyan. Siguro ang toxic positivity. Kasi ako, sige, kaya mo yan. Dinidisregard ko yung struggle mo. Oh, yun nga. Parang nasa-suppress nga yung instead na alamin mo ba't ba hindi ka makabenta. Yun, ang galing. Yun. May napala tayo sa episode na to. Na-define Yun natin yung ang tinatanong toxic ko kanina positivity. kung- Tama yung sinabi Ang intindi ko dun sa mo, Tama ka, kapitan. sinusuppress mo sarili mo lang. Hindi, tama. Hindi, ang Parehas. intindi ko lang dun sa'yo, parang ngingiti na lang ako, ayokong ipakita na. Yun yung intindi ko, Tama. Kasi parang dahil nga sa toxic positivity, ganun ang naramdaman niya ngayon. Sinusuppress niya yung nararamdaman Hindi niya. laging, sa akin lang, hindi laging ganun eh. Ayoko lang, kumbaga, lalabas ako ngayon, ayoko yung ipakita na malungkot ako. Yun yung intindi ko, Hindi siya yung, Okay. shit, nimit ko na si Sir. Mm-mm. Tapos, baka makitang basta gets nyo. Oo, nagigets ko. Ang sa akin naman, ang interpretation ko, parang, yun nga, magkasama yun sa inyo, na parang, dahil nga, merong toxic positive na motivational speaker, hindi niya ngayon ma-release yung totoo niya nararamdaman. So, Yung kunwari, struggle niya. personally, mas maganit sa akin gumalaw. Oo. Kumbaga, in short, dinisregard ko yung struggle mo. Yung struggle. Emotions niya. Tapos, hindi ko pa in-address yung mo. Yan. Tama. Yan ang toxic positivity. Yung hindi mo kino-consider yung nararamdaman or yung struggles nung sinasabihan mo nun. At example na nga lang is yung parang iwanan mo yung pamilya mo. Ganyan, di ba? Basta mo lang sinasabi na parang para sa'yo. Si AJ, yan, ganyan. Sabi Hindi, niya, bitawan hindi. ko ding mga baggage ko. alam niya yun. Toxic. Toxic positivity siya pag gano'n na parang hindi mo kaya, di bobo ka. Parang gano'n. Na parang dinedegrade. Dinedegrade ka na parang kinoconnect mo Parang ang gusto mo lang, hindi, positive mindset tayo. Oo. Yan ba yung mga okay lang yan? Mga ganun. Pwede rin yun borderline yun yung okay lang yun. Dinidisregard mo kasi yung yung Situation ng situation ng tao, kung ano yung baggage niya. Hindi mo, parang lang ang nangyayari, kaya ko, dapat kaya mo din. Oo, ayan, toxic yun. Tapos kaya ko, kaya mo din. Ito yung tama mo, successful ako, so dapat itong gawin mo. Mm-mm. Yun ang, Parang gigil ka nga. ay kasi, dinuduro mo si Arvin. Duduro ka na Ginanong naman. kasi ako ni Arvin, sabi ni Arvin, bitawan ko daw yung mga baggage ko. Isa loob-loob namin kung ikaw kaya gumawa muna nun. Palit tayo upuan. Ayun, duduro siya. Ayun, yun. Face to Ayun, at face. least, Hindi, yun nga, yun yung toxic positivity, no? Parang nakaka-degrade dun sa tao. Tama naman yung sinasabi niya. Mm. Pero parang sala lang sa pacing ko Oo, ngayon. kasi tama ha. hindi lang yun naman sasala sa pacing. Intindihin niya na Wording, hindi tayo parehas ng kwento Hindi tayo parehas ng path na tinatravel Ito, siguro, siguro, ang 1+1 ay effective sa'yo, pero baka mas effective sa akin ng 2+2. 2 minus 1. o mga ganun. Ibang paraan. Kailangan ko, ikaw dagdag ka. Baka ako kailangan ko magbawas. Yun nga, 1+1 or 2 minus 1. Same result, pero Ibang diskarte. Different approach. different approach. Formula. Ako, kailangan kong may tanggalin, which is, ganun ba kadali magtanggal? Yeah. Yan. Nakakainis yung ganun eh. Tapos si AJ, sasabihin talaga,
Oy, hindi ko naman sinabing, sus, dali lang yan. Kaya minsan Nakakainis yun. tanga Sus, naman nito. dali naman Si yan. AJ, Kaya- si AJ mahilig maghugas ng kamay. Kaya minsan nako-consider nila na toxic yung pag sinabihan ka na mag-ipon ka kasi. 'Di ba? Parang kailangan natin may savings tayo, ganyan. Mag-save kayo, ganyan. Kaya minsan nakaka-toxic siya kasi ang parang ang surface level nung magtipid kayo. Kailangan mong magtipid para mas mag-grow ka as a person. Huwag mo isipin Kaya yan. Huwag mo oo. isipin yan. Parang ang surface level masyado, kaya siya nako-consider na toxic. Kasi pag sinabi mo, magtipid ka, hindi mo nga naiintindihan yung situation ko, kung paano ako magtitipid. Gusto ko namang magtipid pero, di ba? So parang dapat mas effortan pa ng mga motivational speaker na para mas, Parang mas maparating. mas maging hindi lapat toxic. siguro. Mm. Kumbaga kung ganyan na kayo, good for you. Oo. Pero may mga tao pa rin na dumadaan sa struggle. Mm. Ito may magda-digress lang ako konti. Digress. Ah. Google. What is digress? Hey, Google, what is digress? Sige, sige. Digest? Yan, nagsumugot. Tungkol dun sa yung mag-ipon, Mhm. sa base sa mga nababasa ko, di ba parang yung mga matatanda sasabihin na, ako nga nakabili ako ng bahay ng gantong edad. Oo. Ako nga nakapag-asawa ng gantong edad. Ako nakapag-ipon ng ganto. Hina mo naman. Yon, ang pinopoint ng mga boomers ay yon. Ang sinasabi naman ng mga millennials, kayo to nag-fuck up ng economy Kayo to nagdala sa amin sa ganito. Magkano ba yung lupa nun? Tsaka wala pa namang ibang gastusin. Tsaka kayo yung kung yung mga leaders, syempre mga leaders yung mga boomers. Pangalanan mo. Yung mga leaders kasi sikat naman sila, hindi ko na sila Kahit kailangan. dalawa lang heki. Si Bush tsaka si We'll be right back. ayun, silang mga Parang may parating na missile. yung mga leaders Chopper. Yan. Yung mga leader, kumbaga ang pinopoint nila, yung mga leaders, yung mga boom, yung mga corporates na yan, sila yung nag-fuck up ng economy. Kaya ang taas ngayon ng mga prices. Kaya ang mga tao din ayaw na rin mag-anak. Marami sa mga millennials, marami sa generation natin, ayaw na mag-anak. Kasi ang hirap mag-ano eh. Hirap, kumbaga sa sarili nila, hirap na sila mag-sustain. Lalo sa West, napakamahal na ng doon, ng mortgage, ang mahal na. Mas gusto, parang 'di ba dati ang culture sa Amerika by 18 humihiwalay na. Ngayon ba hindi na? Nagbabago na. Parang nagiging norm na ata 19 na. Nagiging norm na changes. na pwedeng hindi na agad umalis kasi sa sobrang mahal ng bahay doon, sa sobrang mahal ng upa. Parang mga nababasa ko parang $1,000 to $1,500 a month ng upa. Magkano yun? Sa pesos? 50,000 to my 75,000 pesos. Damn. Parang minsan merong ang mura na siguro $400 to $600. So ano yun, 20 to 30,000 mga ganun. Pero kaya mo yan. No choice. Mag-ipon ka lang. Sipag lang yan. Sipag lang yan. 'Di ba? Madalas sabihin yung mairaraos nyo din yan. Oo. Parang, pero gusto nyo ba yun? Nairaos nyo lang? Yun pa yung isa sa nakakainis sa mga motivational speaker. Napaka-general nung advice nila na parang bigyan mo akong steps. Bigyan mo akong steps. Yung something na masusundan ko talaga. Wag yung vague na kaya mo yan. Tsaka kaya ko makuha yung ganong advice hindi Hindi ko na kailangan mag-sign up pa eh. Hindi, kanya-kanyang Peace tayo. Hindi, kunwari ako, ang makapagpakalma sa akin ay si ganito. Pero yung si ganito, hindi kanya Wala, high blood ka lang lalo doon sa. Hindi, yun, kanya-kanyang pinaniniwalaan. Motivational speaker. Oo. Okay, gets. Kaya kumbaga, sabagay. hindi to effective. Effective to sa ibang tao. Oh. So, Sabagay, humanap ka sabagay. na lang kung saan ka makikinig siguro. Para maging effective yung tao Actually, mas niya. maganda nga yun. Kasi possible na nagiging toxic lang siya pagdating dun sa receiver. Pero sa iba, pwedeng effective yung malay mo nga naman, merong tao na napipigilan ng pamilya niya na mag-grow siya. Di sundin niya si Ren doon. Effective pala sa kanya si Ren. Pero meron din kasing baka ang gusto talaga nila totally unrelated yung tao sa kanila. So
Para mas makita yung bigger picture. Para mas lalo silang mabigyan ng advice. Kunwari, hindi tayo magkakilala. Sa akin ka lumapit, kinento mo sa akin ang buhay mo. Dahil ako yung outsider, mas nakikita ko tong mga bagay na hindi mo nakikita. Tama. Yun, okay yun. Pero wag mo naman baliwalain yung struggle ng tao. Ay. Pero mas gusto ko yung kay ano. Hindi, gets ko kasi yung kay Bob na parang dun ka sa kung ano yung naggumagana sa'yo. Ayun nga, in relation nga yun sa kanya, yung sinasabi, nagko-compliment lang. Sa din. iba, gano'n naman. Kumbaga, mas pasok naman sa kanila na what if ihingi ng advice sa doon sa kilala. hindi ka kilala. Mm-mm. I mean, Tama. pwedeng, kasi ang motivational sabagay, speaker, hindi mo din naman kakilala talaga eh. Oo. Kasi yung sa akin, meron ding iba, binabash si Gary V. Bakit? They don't know. Hindi, ibang Gary V. VEE. Gary V. Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk. Hirap Yan, motivational speaker Pinoy yun? din siya. Hindi. Pero Gary V ang pangalan niya. Kaya pala kasi hindi siya Pinoy dahil kaya Hindi, ang nagbabash sa kanya ay Pinoy, ibang ba? lahi Lahi din. din. Hindi, I mean kung sa atin yun, hindi siya mag-Gary V kasi Yung pangalan. Pero hindi, yun yung pangalan niya talaga. Gary VEE. Natripan ko siya kasi yun nga sa kanya medyo may steps din talaga na ganito gawin mo. Yun yung gusto ko, sana may mga steps para yun yung susundan mo talaga. So talaga maging consistent na lang. Pwede naman consistent kang tamad. Di ba consistent yun? May kalalagyan ka doon. O kaya consistent yung episode natin na 1 hour. Kaya tatapusin na namin. May sasabihin pa ba kayo? Goods na kayo doon. Salamat sa mga pahabol. Hindi, mag-share kayo. Comment nyo. Comment nyo. I mean, mag-share. I mean, Anong magandang ipashare natin sa kanila? Hindi, Anong goals nyo? Hindi, mag-comment kayo nung experiences na ano yung goals nyo, experience nyo sa toxic positivity. Tag nyo yung mga Anong taong take nyo? toxic. Tag nyo yung kaibigan yung toxic. Tas patutumba natin. Itag nyo para iparinig nyo na dapat kino-consider yung struggles nyo. Oo, yan. Facebook, Instagram, ano ngayon? YouTube, TikTok. Spotify, TikTok. Yan. Playpod PH. Salamat sa PH. pakikinig. Yung may yung triangle na maraming playpod eh.